Hello guys! Welcome back sa ating channel. Ang isi-share ko sa inyo ngayon ay kung paano ko gagawin itong ating foam cover or sobrekama na may zipper. Gagamitin nating tela ay canvas. Ito guys kasi marami din nagtatanong kung paano naman daw ang way or paano gawin yung foam cover na may zipper kung ang gamit nating tela ay 60 width. Itong ating gagamitin canvas ay nasa 54 inches lang ang kanyang width. Pero ang gagawin naman nating bedsheet or foam cover ay 48 by 75 na may tulang ang kapal. Dito guys, i-share ko sa inyo kung paano ko siyang gagawin. Pero dun sa halimbawa, malaki yung ating foam na tatahian, magdudugtong tayo dito guys. Dapat inform o dapat alam din ng ating tatahian kung ang gagamitin tela ay canvas, magkakaroon talaga siya ng dugtong kung malaki ang ipapatahi. Halimbawa 54 or 60 or family or queen or king, kailangan talaga dun magdudugtong kasi limit lang ang width ng ating tela. Ang kagandahan lang kasi nito guys, kaya ito ang nire-recommend kong tela kung foam cover kasi matibay ito. Pang matagalan ang tela na to, hindi kagaya ng mga Canadian. Medyo manipis kasi yan, medyo madali siyang mapunit. Hindi kagaya ng canvas, taon ito hindi mapupunit ang tela na ito, maliban na lang kung sadyain na sirain. Ayan, ipapakita ko sa inyo kung paano natin itong i-compute kung halimbawa ilang yarda yung ating kailangan na tela sa sukat na gagawin natin ngayon. Tapos papakita ko na sa inyo kung paano ko siyang tatabasin at paano natin siyang tatahiin. Tara guys. Ang sukat ng ating bed na gagawaan ay 48 by 75 by 2 inches ng kapal. 2 inches lang guys. Ipa-plus muna natin ito para malaman natin kung kakasya ba itong 54 inches na width ng ating canvas. 48 plus 2 na kapal plus 1 inches na sewing allowance or 1 and 1/2 para sa lapad. Ayan, 1 lang ang ilalagay ko para medyo fit siya. Ipa-plus lang natin yan. Magiging 51 inches. Ayan. Kaya ito, kakasya ito dito sa lapad ng ating width ng canvas natin. Kaya okay na yan. Ngayon, pag halimbawa mamaya na lang, sunod natin ang length naman. 75, ayan, plus 2, plus 1, sewing allowance, 8, 78. Itong 78, it times 2 natin siya. 16, carry 1, 156. Ang inches to guys inches itong 156. Ngayon, itong 156, i-divide natin siya sa yard. Yung 36 inches, ayan. Katumbas ito ng yard. I-divide natin siya. Ngayon, dinivide ko na siya kanina kasi mahirap siyang i-divide sa ganitong paraan. Kanina may calculator ako. Lumabas siya sa 4.33. Alanganin siya sa 4 and 1/4, kaya i-round off natin siya. Ang kailangan natin dyan ay 4 and 1/2. 4 and 1/2 yards. Ang kailangan natin para sa length nitong sukat na ito. Ayan. Ayan ang kailangan nating yarda. Kasi sakto naman yung width ng canvas sa width nito, pati sa allowance. Kaya ang kailangan na lang natin ay 4 and 1/2. Ngayon, halimbawa, malaki yung ating foam na tatahian. Halimbawa, 60, tapos kasi ito, masyadong maliit yung 2. Halimbawa,
mas malaki dito sa 48 tapos mas makapal dito, ang kailangan nating bilhing tela doble nito. Doble nitong 4 in 1 half. Gagawin natin itong pag tinimes to natin to, magiging 9 yards ito. Ito yards yan. Para dito. Kung halimbawa lang mas malaki, halimbawa king, i-compute pa rin natin, depende kasi sa haba tsaka sa kapal, i-compute pa rin natin ng ganyan. Kung halimbawa, kung anong kalabasan sa computation natin, ita times 2 natin siya kung malaki ang width. Ito ang width. Kung malaki itong width, magko-compute tayo ng length, tapos magta times 2 tayo. Kaya lang yun guys, magdudugtong talaga tayo. Pero possible na sosobra ang ating tela pagka dinoble natin ang bili. Lalo na kung ang bibili natin o ang tatahiin natin queen or king, possible na may pangpunda pa yun. Ayan ang kailangan natin. Kaya pagka malaki ang ating tatahian, pag ganitong tela ang ating gamitin, is medyo mahal siya. Dapat alam din noong ating tatahian na kung ang telang gagamitin natin ay canvas, mas mahal siya. Mas mahal siya sa Canadian cotton na mga may 96 weight. Kasi mas malaki ang bili ng tela pagka kailangan nating magtugtong kung ganito ang tela natin gagamitin. Ganitong tela kasi guys, nasa nasa 60 or nasa 80 per yard, 60 to 80 per yard dito. Kaya kung halimbawa ito, i-compute na rin natin 80 for 80 times 4.5 ito na tayo. Compute ko nga ulit. 80, 160, 160, 320, 340. Ayan guys. Times natin itong 4.5 sa 80 pesos. Lumalabas ito 360 pesos. 360 pesos ang halaga nitong tela. Ngayon, kung dodoblihin ito, magiging 720 siya. Kaya tela pa lang 720 na. Kaya pwede natin siyang patungan pa ng labor. Bali, i-compute lang natin yung ating mga materialis na ginamit. Pwede tayo magpatong dito kung mas malaki dito sa 48 na 500 pesos. Kahit ito guys, pwede natin ito patungan na itong double ng 500 pesos. Ayan yung ating kasi hindi pa kasama dito yung zipper. O halimbawa ng 20 pesos or 40 pesos yung ating zipper, lalabas na 400. Kaya ito ay pwede natin ibenta ng mga 800 to 900 pesos ang ating foam cover. Pag ganito ang telang gagamitin. Iba siya guys. Iba ang presyo niya. Pag ang telang gagamitin natin ay Canadian cotton. Iba ang canvas. Kaya medyo mas mahal siya. Ayan. Dito kasi guys, ang yarda niya 80, diba? Ang Canadian nasa lang yun, nasa 65 to 75 per yard. Ayun, kaya medyo mahal ang canvas. Turo ko naman sa inyo guys kung paano naman siya tatabasin at tatahin. Ito yung ating gagamiting tela. Siguraduhin lang nating pantay ito. Yung pinaka-width niya. Tignan lang natin kung pantay. Pag pinold nyo yan na pantay dito, makikita nyo kung pantay din dito. Pag pinantay natin dito kabilaan sa tupay tsaka sa width, ayan, makikita nyo kung pantay itong gupit na. Pag bumili tayo ng tela, di ba may gupit? Ayan, makikita natin kung pantay yan o hindi. Basta maitiklop natin ng pantay dito at hindi pilipit dito sa center probe niya. Pag okay na yung sukat or pag pantay na yung ating tela, una natin kukunin dito yung haba niya. Yung 75,
plus 2 plus 1, 78. Kukunin natin yan dito sa link. Ito yung niyayata. Dito tayo kukuha ng 75 plus 2 plus 1. Ayan. Kunin muna natin yung 78. Ayan, ito, 78. Pag nakuha na natin yung 78, i-fold natin to kung hanggang saan yung 78. Siguraduhin lang natin na pantay nakukuha natin yung pagdoble natin sa unang sukat natin. Ito guys, sumobra to kasi may papagawa pa siyang kurtina, kaya sobra. Ayan. Pag nakuha na natin kung hanggang saan yung dinoble natin, diyan na tayo magkakat. Nakat na natin itong doble ng length tsaka ng allowance. I-fold pa natin siya. Yung length natin, i-fold pa natin yung isa. Dito tayo sa pinaka-width niya. Ito yung width niya. Ito yung length yung pinold natin ng huli. Makikita nyo dito guys kasi meron siyang malapad na white. Ayan. Kaya pagka sinukat natin to, tansyahin lang natin na susukatin natin na ilalampas ko lang ng ½ inch dito sa may white na to kasi masyadong malapad dito. Kaya dapat ang pakain ng tahi dito sa may hangganan ng white niya or lampas lang ng konti para hindi yan makita pag tinahin natin. Kaya mag-start yung sukat ko dun sa pinalas natin na 48 plus 2 plus 1 equals 51. Dito, ilalampas ko lang siya ng ½ inch doon sa hangganan ng block. Ayan. Kaya medyo malaki yung pagkain natin ng tahi dito dahil doon sa white. Iiwasan natin yan. Ngayon, susukatin natin dito yung 48 plus 2 plus 1, 51. Ayan. Kung hanggang saan, magmamark lang tayo. Check ko ulang uli bago ko i-cut. Ayan, kung hanggang saan yung 51 guys. Ito, iikot ko lang siya. Iikot ko siya. Ito na yung, kanina yung width tayo. Nag-mark lang ako dito kung hanggang saan yung width ng 51. Ngayon, kailangan kong pantayin itong isang side. Sure lang natin na pantay itong gilid. Kasi magkakat na tayo dito. Kailangan sure natin na pantay. Ayan, pag napantay na natin, ito yung ating minark. Iti-trace lang natin yan kung ilang inches ito. Itong sobra dito. Ganun din yung sa kabilang dulo. Ayan, tsaka natin guguhitan ng diretso. Kasi dyan tayo magbubukit. Ayan. Pagka nakuha na natin yan, magbubukit na tayo. Ayan, nakuha na natin yung tamang sukat sa length at sa width. Ngayon, tuturo ko naman sa inyo kung paano naman itong tatahiin. Meron lang tayo guys na biniling zipper. Ito yung ating gagamitin zipper. Size 5. Size 5 yung medyo malaki at makapal. Ayan ang kailangan natin na at least 3 yards kasi ang gagawin natin ay pa-airtight yung zipper na itong kakabit. Para wag mahirapan yung ating gagawan.
para pag pinasok yung foam. Ngayon, pwede na natin ikabit ito para wag nating makakalimutan. Sa pagkabit guys, turuan ko rin kayo. Ito ay gugupitin natin itong isang side ng ganyan. Para wag tayong mahirapan sa pagkabit. Ito, una natin ipapasok ito nasa mahaba. Tapos, isusunod natin itong kabilang side. Medyo ibuka lang natin para makabuelo. Maipasok natin siya na sabay dito sa kabilang side. Ayan, maipasok natin siya sabay. Tsaka natin nahatakin. Ayan. Maipasok natin siya na hindi magkalihis. Ayan. Magsasalubong siya guys. Magsasalubong yung ating slider. Ayan. Gugupitin ko rin itong isa. Ayan. Hindi siya pantay. Pasok natin to kung hanggang saan ito. Tsaka natin ipasok na sabay din siya. Ayan. Madali lang guys magpasok ng slider. Ngayon, turo ko sa inyo kung paano naman siyang tatahiin. Ang una nating tatahiin, ito yung side na ginupit natin sa length. Ito, papakita ko lang sa inyo. Itong dulo na itong side na to, ito yung may tupi sa length. Yung dinoble natin. Ito siya guys. Ayan yung ginuhita natin. Dito yung may tupi. Ito yung unang isasara natin. Kung halimbawa wala tayong edging, pwede tayong magbalensya ng tahi. Dadagdagan lang natin yung sewing allowance natin dito sa wing. Dito guys, mag-i-edging kasi ako kaya papasadahan ko lang to ng mga 1/2 inch. Ayan. After nyan guys, i-edgingin ko lang to. Yung side na to. Guys, pati pala ito guys, i-edgingin natin. Dito tayo nag-start ng tahi sa length. Itong dulong gupit sa ating width, i-edgingin na rin natin to. Itong diretso. Dito sa side na to, kahit hindi na tayo mag-edging, kasi ito naman yung edge ng tela na hindi naging mulmul. Kaya ito na lang ibabaw ang ating edging. At saka yung itong gilid na tinahalo natin. Ayan guys, after nating ma-edging, dito tayo. Ito yung una nating tinahi sa gilid. Puntahan natin yung dulo na nakatupi. Sa pinakadulo nitong sinara natin. Ito yung nakatupi. I-form lang natin siya ng pa-triangle. Ibubuka natin ito. Ibubuka natin siya. Dapat nasa gitna yung dugtong natin. Itong tahi. Tapos magmamark lang tayo dito kasi ito yung lalabas ating kapal ng tela. Ang kapal ng foam. Ang kapal ng foam natin is 2 inches lang. Kaya, ayan, susukatin natin siya na nasa gitna yung 1. Sa gitna ng tahi. Ayan, 1 dito up to 2 inches. Hanggang dyan lang. Ayan, dilitan natin yan ng ganyan. Tapos, tatahiin natin ito diretso. Maglalak tayo guys. Pagkatapos niyan, dito tayo sa kabilang dulo uli. Ito yung tinahin natin una. Ito yung in-edging natin sa width. Ayan, puntahan natin itong isang dulo ng width natin. Hindi nakasara. Kasi, tatahian naman natin ito ng triangle. Siya guys. Ito-triangle din natin siya. Pero, ang sukat natin dito, gagawin natin 2 inches. Ayan. Kasi meron tayong sa kapal, pag pinag-partner natin to 2 inches, dito 1 lang, 1 din dito. Pero meron tayong sewing allowance para sa matakpan yung zipper natin, kung kakabitan natin ng zipper. Kaya ito ay magiging 2 inches pa rin.
Guhitan natin siya sa 2 inches, pati dito sa kabila. Ayan guys, naguhitan natin. Kasi ito guys, kaya 2 inches ko rin ito. Kasi may sobra tayo dito. May sobra tayo ng mga half inch. Pero kung halimbawa, yung sukat lang natin na sakto dito sa dulo ng tela, kahit mga 1 and 3/4 lang. Ayan, ilalak lang dito, triangle, tsaka itong kapares niya. Ayan, after natin malagyan ng kanto dito, ito pagpantayin natin to. Ito yung way ng width, ito yung sa length. Ayan, pagpapantayin lang natin yan hanggang sa makarating tayo dito sa dulo niya. Ayan, dapat pantayin muna natin. Kasi kailangan natin mag-mark sa hangganan ng kanto natin sa kabila. Mula dito, pantay natin sa kanto yung pinakatahi, pagpapantay natin. Papunta dito sa side, ito yung length. Hanggang saan yung tupi na yan. Maggupit tayo. Ayan yung palatandaan ng dulo ng ating length. Tapos, kunin natin yung zipper natin. Ito, pinantay na natin siya. Tapos kanina mas mataas yung isa. Ipapatong lang natin siya ng, ito yung dugtungan. Dito pala tayo guys. Ito yung unang pinahin natin sa length. Ito yung width. Dito tayo sa pinakadugtungan. Magpapatong ng zipper. Mga 1 inches mula dito sa dugtungan ng tahi. Itatahi natin dyan yung zipper. Sa pagtahi guys, pag hinawakan natin ang tela at zipper, hindi tayo maghahatak. Lalapag lang natin yan ng pantay. Iikwitin lang natin dito guys para wag mahugot ng ngipin sa ilalim ng tela natin. Para sabay na mapasadahan yung zipper natin sa tela. Pagdating dito sa kanto guys, ito yung tinahian natin ng triangle. Pwede siyang ihawi natin papunta rito or papunta sa kabila. Nahawi ko siya papunta sa akin. Dito na yan ikapal. Para sabay siyang matahi. Papunta na tayo dito sa length. Dito guys, titingnan lang natin. Meron tayong ginupit. Ito. Hindi naman natin kailangan makarating dyan. Kahit mga mula sa gupit, mga 15 inches mula dito, pwede na tayo magputol ng sipit. Ayan, dito puputulin ko na dito. Ay, slider. Kailangan may pasok na slider. Magputol na ako dito. Ayan, pag naisara na natin yan, itong minark natin dyan yung tupi. Yung gana ng tupi. Tapos, pag na-fold na natin yan, pantayin lang natin dito para malaman natin kung hanggang saan naman yung kabilang side ng zipper natin. Pinantayin natin siya mula dito. Tela, pantayin natin para doon lang tayo mag-start sa tapat niya sa zipper sa kabila. Dito guys, alalay din tayo kasi itong corner natin or kanto, yung kapares mo, dapat magiging magkatapat itong dugtungan ng isa na una natin tanggit, tsaka itong pangalawa. Dapat ang dugtungan ay magkatapat. Tapos, hawakan na natin yan. Kung saan yung way ng hawi natin sa triangle na to, ganun din yung dapat. Hawakan ko na siya para pantay. Papunta na tayo dito sa width. Saan tayo nag-umpisa ng pagkakalan na.
dito na tayo nagsimula kanina. Dito lang tayo magtatapos. Ano natin yan. Pag natapos tayo dito, magsasara tayo dito. Ito yung ating dulo ng sipil. Ipapasok natin yung sa loob. Tapos kung hanggang saan makakapa natin yung zipper natin. Kung hanggang saan yung zipper na nasa loob. Hanggang dyan, magmark tayo. Papasalahan natin yan dito. Papunta sa dulo. Maglalak tayo. Tapos, pag namarkahan na natin, pwede na natin siyang ilabas dito para hindi natin maipit. Ayan. After nyan, na maisara na natin dito, dito naman tayo sa kabilang side. Sa dulo ng ating zipper. Ganun din, papasok natin itong zipper natin para malagyan natin ng marka dito kung hanggang saan yung zipper makakapa natin dito sa loob ng tahi, kung hanggang saan dyan. Ilalampas lang natin ng mga 1 and 1/2 inch mula dito sa dulo ang pag-mark. Ayan. Ayan. Patahiin natin yung diretso dito hanggang dito sa kabilang dulo. Ilalabas na natin yung zipper para wag maipit. Tayo maglalak. Nailak natin, dito na muna tayo ulit sa dulo. Ito yung dulo na may tupi. Yung unang kinantohan natin kanina sa kabila nito. Ayan. Ipoporma rin natin siya ng triangle. Buka lang natin to. Tsaka tayo magmamark sa 2 inches. Nasa gitna yung lugtungan ng tahi. Mark tayo sa 2 inches para ito sa kapal ng foam. Tsaka natin tatahiin na ilalak natin. Ayan. After nya, dito tayo bubuka na natin itong zipper. Ilalak tayo dito. Ito yung dulo nung nilak natin na tela. Tatahian muna natin ito. Ito yung zipper natin. Ilalak lang natin dito. Pag nailak na natin, lilito na tayo dito sa isang side ng zipper natin. Medyo mabigat ang canvas. Kaya dahan-dahan lang ang natin. Ko siya para dito na tayo babaybayin naman natin itong zipper natin. Tatahian natin siya na itong zipper natin ay matatakpan. Medyo nakatiklog pa sobra ito. Yung tela natin. Nakapasobra siya sa ibabaw nito zipper para hindi masyadong makita yung zipper natin. Dito guys, minsan kasi pumipilipit yung tahi natin sa ibabaw. Kasi parang minsan sobra yung tela. Hawakan lang natin yan dito sa yung pagtupit. Tapos, alalayan natin ang isang kamay natin. Ito, pag bumubukol na dito, medyo itutulak natin dito. Para hindi siya pipilipit. Kailangan dalawang kamay natin. Alalayan. Yung isa nakahawak lang dito, yung isa nag-aalalay. Isang kasi lumulubo. Alalayan ito isang kamay. Ayan. Dito tayo sa kabilang dulo na ng zipper. Liliko rin tayo dito. Guys, dito pala yung una nating sinara dito sa dulo ng zipper kung saan tayo nagsimula ng zipper. Isinara natin yan. Lalagyan muna pala natin siya ng kanto.
Ipuporma rin natin siya ng naka-triangle. Triangle, nasa gitna yung zipper. Tsaka natin markahan yung 2 inches. Tsaka natin ilalak. Pag nailak na yan, tuloy natin itong ginagawa na. Iikot tayo dito guys. Dito sa dulo ng zipper na yan. Pagdating sa dulo, lampas lang natin ng konti dito sa tela hanggang saan yung tahi. Tsaka tayo maglalak. Lock. Tsaka na tayo mananahi pabalik na dun sa kabilang side ng zipper. Ayan, tingnan nyo guys yung aking kamay. Ihawakan ko dito. Aalalay itong isang kamay ko para hindi lumobo ito kasi pagka hindi nyo naalalayan na bibinipit yung tahi. Ayan, dito na tayo guys kung saan tayo nagsimula ng top stitch natin. Ilalak na natin yung dito. Ayan, tapos na to guys. Bali, magkasalubong yung ating zipper. Magkasalubong yung ating zipper slider. Ayan, ito yung ating ibabaw na lagyan ng zipper. Nakatago yung ating zipper. Ayan, nakatago siya. Tapos yung ating kapal na 2 inches, ayan, ilalabas natin. 2 inches na kapal ng ating kapal. Ito yung tahi niya. Ayan, 2 inches naman siya. Ito yung isang side ng dulo ng ating unang sinara. Ito na guys, ayan, sana nagustuhan mo ang ating ginawang video para sa ating foam cover na canvas ang ating fabric. Kung meron po kayong question or suggestion, comment lang po kayo sa ating comment section. At kung di pa kayo nakasubscribe, please subscribe and click the bell all para ma-notify kayo sa mga bagong video na i-upload. Thanks for watching. Happy sewing!